sa lahat po ng mga Barda fans, Barda supporters, and Barda lovers na nakatutok po sa lahat po ng ating mga updates. No? So, ito na pag-usapan natin ngayon. Pag-uusapan natin ngayon ang patungkol sa courage na meron po itong sinabi si Miss Barbie Forteza. At pangalawa is totoo nga ang rumors, no, na parang tapos na ang closeness, tapos na ang palabas nitong si Barbie at saka si Jameson Blake. Goodbye Jameson na ba kay Barbie Forteza? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais kong pasalamatan kayo of course sa lahat po ng mga nanonood at palaging nag-aabang sa mga updates natin. Maraming salamat po. Ito na, pag-usapan natin. Bago tayo dumako sa ating topic, is meron po itong nagkomento, no? Ito pong si Miss Noims, no? Yung ating tinatawag na comment of the day. Yung inilabas nating updates kagabi. Sabi po dito, nakahabol pa tayo ng updates kahit sobrang busy talaga. Grabe. Sabi ni Noims, tapos na ang FS nila. Nagawa ng lahat ni Barbie ang tulong na iingay ang pangalan ni Jameson ulit. Ganon i-treasure ni Barbie lahat ng friends niya. Talagang meron siyang helping hands. Sana ABS-CBN na ang gumawa ng strategy sa artist nila like Jameson para ma-maintain na ang level niya ngayon. Si Jameson kasi si Barbie may sariling love team naman sa ibang network. I-pair nila ang mga sikat din sa kanila. Ayan. So, ito yung sinabi niya na related naman sa pag-uusapan natin maya-maya. Kasi marami rin kasi talagang nakapansin na parang medyo umiiwas na rin itong si Barbie Forteza kay Jameson Blake. And sinasabi nila dun sa mga videos na naglabasan na pagkatapos nga nung ball night, wala na pong wala nang HHWW. Hindi katulad dun po sa GMA Gala, no? Kaya tuloy naghinala yung mga tao. Tapos nang gamitin. Tapos na ang gamitan na pagganap, no? Umingay na yung pangalan ni JB. At nakuha niya na yung nakuha niya na yung kanyang hilig, nakuha niya na yung purpose niya, no? Nakatungtong na siya on a first level para siya ipag-usapan. Pero hindi niyo pinag-usapan siya. Hindi naman ganun ka big star si Mr. Jameson Blake. Hindi ko po natin ibinababa si Jameson, ha. Jameson is a good guy. Pero that's part of being that's part of the showbiz Para daw po ikaw ay pag-usapan, talagang kailangan mo sumakay sa kasikatan ng iba. Ang pangit ng words, no? So, sorry po. So, yun po yung nakikita kasi natin, yung observation natin. Pero, yun nga, sinasabi nila na parang, wala na, tapos na. Ay, nako, Lord Diyos ko po. Ito na, pag-usapan natin yung isa sa mga sinabi ni Miss Barbie Forteza. Sabi niya po dito, sabi po ng Philippine Star Global, for Barbie Forteza, it takes courage to play kontrabida. It was posted September 15, 2025 by Jerry Donato. Sabi niya, Kontrabida Academy or Barbie Fortezas again display her versatility and range in acting, genre and character-wise by a film The Kontrabida Academy. Described as a drama comedy camp by streaming platform Netflix, it has become the playground of the actress to traverse the usual dichotomy of acting bida, protagonist or hero and kontrabida, antagonist villain, and deliver an extended take on the latter. In my second time, answered Barbie on playing villainess to the question by this paper in a recent roundtable group chat. Sabi niya yung isa yung guest lang sa Heartful Cafe. The first time was when I had a guest role in Heartful Cafe. In the primetime series, she played the sophisticated girlfriend named Course for a cafe owner and co-investor. But in Kontrabida Academy, she's first introduced as Gigi, a devoted and loving daughter and girlfriend who worked in a Samgyup restaurant. Through some fantastic and mysterious portal or connection via television set, Gigi becomes Gia, enrolls in real-to-real life courses to tap and unleash the kontrabida in her. Kasi parang umiikot po kasi ang storya na to. Kung saan si Miss Barbie Forteza, nung siya pa po ay Gigi, inaapi-api siya, no? Parang sobrang bait ni Gigi. Kumbaga parang siya, parang siya po ay talaga namang masasabi mo na
very santa ang dating. Pero dahil nga po sa mga nangyari sa kanya na may hindi magaganda, nag-enroll po siya dito sa Kontrabida Academy, kung saan nilabas ni Gigi yung kanyang pagiging Gia. No, sino si Gia? Parang ito yung kanyang revenge dun sa mga taong sa kanya, talagang naging parang umabuso sa kanyang kabaitan. Yun kasi yung transformation niya. From there, one sees the character fierce transformation and heartfelt reflection on being a hero on villain life. I really admire them because it takes a lot of courage to step into the villain shoe, diba? Shared by Barbie about actors who have embarked on playing such an engaging and captivating character at some point in their career. Sabi niya, so having done that now, masasabi ko na iba ang preparation, iba ang emotional demand ng isang kontrabida. Sabi yan ni Miss Barbie Forteza. Kasi first time niya talaga na gumanap bilang kontrabida Because it's not just full of evil, diba? Siyempre, kailangan meron kang depth, may lalim ka, may background. Bakit ganun yung character mo? So yun yung dapat niya na i-portray sa publiko. Hindi pa pwede na porket kontrabida ka, mananampal ka lang. Hindi po ganun ang kontrabida. May puso pa rin yan. Kailangan mong isuot. Kailangan mo na i-portray yung character. Kaya ka nandoon sa kaya ka naging ganun yung pagiging kontrabida mo dahil ito yung pinagmulan mo. So mahirap po yung transformation, 'di ba? Yung parang yung paglilipat ng emosyon from bida to kontrabida. Yun yung sinasabi ni Miss Barbie Forteza. Kontrabida Academy stark contrast to the project that Barbie has done in recent year and even the one that have been streamed on Netflix. So aside from stating the obvious that this is somehow a tribute film to our iconic kontrabidas. Sabi niya, I feel like coming from the character Gigi, it's more personal. Answered by Barbie. The star asked if the film is commentary about how kontrabidas are being regarded in the industry. Sabi niya, kasi it really follows the POV or point of view of Gigi, yung transformation ng character niya. So for me, it becomes more personal as how yung influence sa pagiging kontrabida would somehow influence and change person like Gigi's so as to improve her life in reality. Yun yung sinasabi niya na parang sobrang malaki talaga yung challenge na tinanggap niya nung tinanggap niya yung project na ito. Kaya naman makikita mo talaga yung galing ng isang artista sa mga ganitong pagkakataon. So, ito na, pag-usapan na natin, humaba na tayo. So, meron po kasi mga nagsasabi na parang tapos na nga po, no, yung pagpapanggap nitong si Jameson Blake na siya po ay in love kay Miss Barbie Forteza. Kasi pagkatapos daw di umano ng ball night, no? Wala na po yung yakapan dun sa parking lot, wala na po yung HHWW, tas may mga nakapansin din na parang halos ayaw dumikit ni Barbie kay Jameson Blake during those times, na parang yung mga actress na lang po, yung mga co-actors po niya ang nagsasabi na dito ka kay Jameson, tumabi ka kay Jameson. Pero si Barbie parang panay po ang iwas dito kay Mr. Jameson Blake. Kasi nga, dito natin mapapatunayan after the math. Ito na yung after the math na tinatawag. Pagkatapos ba na mailabas ang Kontrabida Academy, meron pa kaya tayong mga sightings na makikitang magkasama sila ni Jameson? At ganito rin, magkakaroon na kaya ng followan sa social media kasi sa mga parents nitong si Miss Barbie Forteza, kasi alam nyo po, it takes na how many months or years pa bago po pinalo nitong ni Mami Forteza itong si David Licauco sa sa Instagram. Matagal po yon. So hindi natin alam kung magaganap yan as early as now na i-follow na nga ng Mami Forteza ito pong si Jameson Blake, kung totoo talaga na meron talaga silang relasyon. Yun po yung ating pong aabangan, no? Pero this time, yun yung kailangan natin na tuklasin kung totoo nga ba na tapos na ang kanila pong pagpapangga.
Tapos na po ang kanila pong palabas. Dahil na ipalabas na, nakuha na po nila yung suporta po ng mga tao, suporta ng mga Barda fans. So talagang number 1 po ang Kontrabida Academy sa Netflix. So, kayo po ang humusga. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.